Ate, hindi ko na kaya. Halika, andito ako. Sabi niya't agad niyakap ang kapatid. Ilang segundo silang ganon, yakap-yakap at walang salita. Tanging iyak lamang ni Nelly. Sabihin mo sa akin ha, ano bang nangyayari? Matagal bago nagsalita si Nelly. Ate, may ginawa po siya. Sino? Hindi agad sumagot si Nelly. Napayuko siya, mas humigpit ang yakap sa unan. Si Tito po. Anong ginawa niya? Huminga ng malalim si Nelly, tapos bigla nang bumuhos ang lahat. Ate, pumupunta po siya sa kwarto ko. Kapag wala ka po, kapag tahimik na po ang bahay. Nanlaking mata ni Atasha. Ramdam niyang nanlalamig ang kanyang mga kamay. Inawakan niya po ako. Pinagsamantalahan niya po ako, ate. Sinasabi niyang huwag daw po ako magsabi na wala po daw maniniwala sa akin. Tahimik ang umaga sa bahay ng mga Ford. Nakaupo si Riley sa sofa, nakaslouch, hawak ang cellphone pero hindi talaga nagbabasa. Paminsan-minsan, napapatingin siya sa hagdan. Parang may hinihintay. At tamang ang hinala niya. Mula sa itaas, bumaba si Atasha. Nakasuot ng simpleng oversized shirt at shorts. Basa pa ang buhok, halatang kakatapos lamang maligo. May hawak siyang tuwalya at nakasimangot habang naglalakad. Ang aga mo sabi niya, diretso kay Riley nang mapansing nakatitig ito. Ngumiti naman si Riley. Hindi ako makatulog Maingay ka kasi sa itaas Wow, kasalanan ko pa? Ikaw nga tong naglaro hanggang madaling araw kagabi Excuse me? Nanalo ako, no? Biro ni Riley at tumayo. Lumapit siya kay Atasha. Worth it. Sige na nga, breakfast? Only if kasama ka. Sa kusina, abalang ina ni Atasha sa pagluluto. Good morning! Bati ni Atasha sabay halik sa pisngi ng kanyang ina. Good morning, anak. Riley, gising ka na pala. Akala ko tulog ka pa. Good morning po, tita. Magaling namang sagot ni Riley, agad tumulong sa pag-aayos ng mesa. Sa mata ng ina ni Atasha, isa lang si Riley. Anak ng lalaking pinakasalan niya. Mabait, responsable, tahimik. Isang good boy. Isang bahagi ng bagong pamilyang binuo nila. Naupo si Riley at Atasha sa magkatapat na upuan. May pagitan na mesa, may pagitan na pinggan, pero sa ilalim nito, nagbanggaan ang kanilang mga paa. Mabilis binawi ni Atasha ang kanya. Napatingin siya sa paligid, wala namang nakapansin. Bumalik ang tingin niya kay Riley, nanilisik ang mga mata. Idiot. Bulong niya. Ngumiti si Riley, bahagyang yumuko, para hindi makita ang ngisi. Sorry. Matapos ang almusal, lumabas sila sa likod ng bahay. May maliit na garden doon. Puno ng halaman na pinagtataniman ng ina ni Atasha tuwing weekend. May upuang kahoy sa gilid, medyo luma pero matibay pa rin. Doon sila nakaupo. May pasok ka ba ngayon sa trabaho mo? Yes, ikaw ba? Half day, pero mamaya pa. Riley? Masaya ka ba? Napalingon si Riley sa kanya. Bakit mo natanong? Wala lang. Parang lately kasi ang tahimik mo Huminga ng malalim si Riley. Masaya ako pagkasama kita. Saglit na natigilan sa Atasha. Tumango siya, pilit tinatago ang ngiting gusto ng kumawala. Nagkalapit sila ng konti, hindi sapat para magdikit, pero sapat para maramdaman ang presensya ng isa't isa. Dito sa likod ng bahay, malayo sa mata ng kahit na sino, nakakalimutan nilang bawal ang lahat. Alam mo, minsan natatakot ako Sa ano? Na baka isang araw malaman nila. Natahimik si Riley. Hindi siya nagsinungaling. Takot din siya. Pero sa oras na yun, ayaw niyang siraan ng sandaling payapa. Kahit mangyari yun, haharapin natin. Paano? Magkasama.
Pangako. Pangako. Sa loob ng bahay, may tumawag sa pangalan ni Riley. Boses ng kanyang ama. Riley, may ipapagawa ko. Nagkibit balikat siya tumayo. Kailangan ko na munang umalis ha. Okay, mamaya ulit. Bago tuluyang pumasok si Riley, lumingon siya. Ingat ka. I love you. I love you too. Habang naglalakad palayo si Riley, nanatiling nakaupo si Atasha. Nakatingin sa garden, pero ang isip niya kung saan-saan napupunta. Hindi niya alam kung bakit pero may kung anong bigat sa kanyang dibdib. Para bang may paparating na pagsubok. At sa simula ng araw na yon, masaya muna si Riley at Atasha. Hindi pa nila alam kung gaano kaikli ang natitirang oras bago masira ang lahat. Kinagabihan, nasa sala si Atasha. Naupo siya sa dulo ng sofa, diretso ang tingin, pero lutang ang isip. Ilang minuto lang dumating si Riley, tahimik gaya ng nakasanayan. Nagkasalubong ang tingin nila. Saglit lang na para bang walang ibig sabihin. Pero sa loob nila, pareho nilang alam na nagsisimula na naman ang parte nilang wala silang relasyon. Dinner na! Sigaw ng ina ni Atasha mula sa kusina. Coming, ma! Sagot naman ni Atasha at agad tumayo. Sa kusina, nando ang kapatid ni Atashang si Nelly. Halata ang paninigas ng balikat, ang paminsan-minsang sulyap sa pinto, at ang paggalo ng paa na para bang gustong tumakbo palayo. Napansin yun ni Atasha kaagad. Ayos ka lang? Mahina niyang tanong habang inaayos ang upuan. Mabilis namang tumango ang kapatid. Opo, okay lang. Sigurado ka ba? Kanina ka pa parang iwas. Napatingin ng kapatid niya sa pinto, tapos agad binalik ang tingin kay Atasha. Pilit ngumiti. Wala lang, pagod lang po siguro ako. At bago pa muling makapagtanong si Atasha, bumukos ang pinto ng kusina. Dumating ang ama ni Riley. Good evening. Good evening po. Si Riley tahimik lang, tumango bilang pagbati. Napansin niya rin ang kakaibang kilos ng kapatid ni Atasha. Kung paanong umiwas to ng tingin, kung paanong napasiksik sa upuan, at kung paanong tila gusto nitong maglaho. Umupo ang ama ni Riley sa dulo ng mesa. Kompleto na pala tayo. Buti naman. Oo, sabay-sabay na tayong kumain. Habang kumakain, kagaya ng dati, normal na usapan lang. Trabaho, school, at kung ano-ano pa. Ang kapatid naman ni Atasha, halos hindi na kumakain. Paminsan-minsan nanginginig ang kamay. At kapag nagsasalita ang ama ni Riley, bahagya itong napapaurong sa upuan. Napansin yun ni Riley at napansin din ni Atasha. Hey, kumain ka. Mamaya po ate. Saglit nagtagpo ang tingin ni Riley at Atasha. Pareho silang nag-iisip ng iisang tanong, pero walang gustong mauna. Hanggang sa biglang nagsalita ang ama ni Riley. Riley, kumusta naman sa work mo? Okay lang po. Normal. Good. Dapat ganyan. Focus ka lang. Matapos ang ilang minuto, tumayo bigla ang kapatid ni Atasha. Ma, pwede po bang mauna na po ako sa kwarto? Ha? Ang aga pa. Hindi ka pa halos kumakain oh. Masakit po kasing ulo ko. Sorry po ah. Bago pa makapagtanong ang ina, tumango ang ama ni Riley. O sige, magpahinga ka na. Tumango si Nelly at mabilis umalis. Halos tumakbo na paakyat ng hagdan. Ay, teenagers talaga. Minsan moody. Oo nga. Pero si Atasha hindi ngumiti. Hindi rin si Riley. Matapos ang hapunan, kanya-kanya silang naglinis. Si Riley nagboluntaryong maghugas ng pinggan. Si Atasha naman nagpupunas ng mesa. Napansin mo yon? Bulong ni Atasha habang nakatalikod sa iba. Oo, parang may mali. Kanina pa siya ganyan eh. Tinanong ko, sabi niya wala lang. Hindi siya magaling magsinungaling.
Hindi talaga. Maya-maya ngay umakyat si Atasha sa kwarto ng kapatid. Dahan-dahan siyang kumatok. Ngali, pwede ba? Walang sagot agad. Ilang segundo bago bumukas ang pinto. Namumulang mata ng kapatid niya, halatang umiiyak. Hey, anong nangyayari? Wala. Huwag mo akong lokohin. Ate mo ako. Naupo sa kama ang kapatid niya, yumuko, mahigpit ang hawak sa kumot. Natakot lang po ako. Natakot? Kanino? Kay Tito po. Kay Tito? Bakit? Wala. Feeling ko lang, baka imagination ko lang. No, hindi ka ganyan. Alam kong may dahilan yan. Napatingin ang kapatid niya sa pinto na para bang tinitiyak na walang nakikinig. Bumuntong hininga siya. Please, huwag mo na munang tanongin ako, ate. Ayoko munang pag-usapan yun. Gusto pang magtanong ni Atasha. Gustong gusto. Pero nakita niyang takot sa mata ng kapatid niya. Yung takot na hindi basta-basta. Sige, pero andito lang ako, okay? Tumango ang kapatid niya at mahigpit siyang niyakap. Sa labas naman ng kwarto, nakatayo si Riley sa hallway. Hindi sinasadya, napadaan lang. Nagkatinginan silang dalawa ni Atasha. May tanong sa mga mata ni Riley, may takot sa mga mata ni Atasha. Hindi pa nila alam ang buong katotohanan pero pareho nilang nararamdaman na may mali at hindi yung simpleng wala lang. Sa baba, naroon ang ama ni Riley. Nanunood ng TV na para bang normal lamang lahat. Pagdating ng hating gabi, tulog na ang lahat. Sa loob ng kwarto, nakaupo si Nelly sa gilid ng kama. Yakap ang tuhod. Patay ang ilaw. Tanging liwanag lang ang nangagaling sa maliit na night lamp sa sulok. Nanginginig pa rin ang kama. Pilit niyang inaayos ang paghinga. Pilit kinukumbinsi ang sarili na ligtas na siya. Wala na siya rito. Okay na. Tapos na ang dinner. Hindi niya na ako lalapitan. Pero kahit anong pilit niya, ayaw mawala ang bigat sa kanyang dibdib. Hanggang sa may biglang kumatok sa pinto. Napapitlag si Nelly. Napayakap sa sarili, agad napatingin sa pinto. Ma? Ngunit walang sumagot. Maya-maya bumukas ang pinto at doon niya nakita ang lalaking kinatatakutan niya. Ang ama ni Riley. Hindi ka pa natutulog? Napaatras si Nelly sa kama. Tito, masama po ang pakiramdam ko. Lumapit ang lalaki at isinara ang pinto sa kanyang likod. Doon ang laking mata ni Nelly. Sandali lang. Mag-uusap lamang tayo. Pwede po bang bukas ang pinto? Hinahanap po ako ni ate. Hindi yan. Saglit lang to. Hindi siya makasigaw. Hindi siya makagalaw. Para siyang napakaw sa kinauupuan niya habang palapit na palapit ang lalaki. Bakit ka umiwas kanina? May problema ba? Wala po. Pagod lang po talaga. Nelly, huwag kang matakot. Please po. Gusto ko na pong matulog. Ngunit hindi siya pinansin ng lalaki. Umupo ito sa gilid ng kama, dahilan para mapaurong pa si Nelly hanggang sa sumandal siya sa headboard. Alam mo, wala namang masama kung may mag-aalaga sa'yo, di ba? Huwag po. Ayoko po. Sinubukan niyang tumayo, pero mabilis siyang napigilan. Tahimik na umiyak si Nelly. Nanginginig ang buong katawan. Pinilit niyang kumawala, pero mas lalo lamang siyang nanghina. Parang nawala ang kanyang lakas. Parang wala siyang kontrol sa sarili niyang katawan. Tumigil ka. Walang mangyayari kung tatahimik ka lang. Ang oras ay tila huminto. Gusto niyang tawagin ng ina. Gusto niyang tawagin si Atasha. Pero walang lumalabas sa bibig niya kundi hikbi. Maya-maya, hindi niya alam kung ilang minuto o oras ang lumipas. Tumayo ang lalaki. Inayos nito ang sarili na para bang walang nangyari. Huwag kang magsabi kahit kanino ha. Walang maniniwala sa'yo.
Bata ka pa at ako ang kakampihan nila. Naiintindihan mo ba? Walang naging sagot si Nelly. Tulala lang siya, luhaan, yakap ang sarili. Maya-maya pa'y lumabas na ito. Naiwan si Nelly sa kwartong mag-isa at doon na siya tuluyang humagulhol. Pinilit niyang pigilan ang kanyang iyak kanina, pero ngayon, wala na. Lumipas ang ilang sandali bago marahang may kumatok sa pinto. Nelly, okay ka lang ba? Boses yun ng kanyang ate Atasha. Napapit lang si Nelly. Agad niyang pinunasan ng luha, pilit inaayos ang sarili. Nanginginig pa rin ang boses niya nang sumagot. Oo, okay lang. Pwede ba akong pumasok? Sandali lang. Mabilis niyang inayos ang unan. Humarap sa salamin, pinunasan ang muka. Namumula ng mga mata niya, pero pilit niyang nginitian ang sarili. Pagbukas ng pinto, agad siyang niyakap ni Atasha. Hey, umiiyak ka ba? Pagod lang ate. Gusto ko lang matulog. Sige, basta tulad ng sabi ko ha. Andito lang ako. Tumango si Nelly. Pag-alis ni Atasha, muling bumalik ang katahimikan sa kwarto. Pero hindi na yun ang katahimikang payapa. Ito'y katahimikang puno ng sakit, takot, at lihim na pilit tinatago. At sa gabing yun, haba ang buong bahay natutulog, si Nelly gising, iyak ng iyak. Pilit binubuo ang sarili na tila may isang bagay na tuluyang ninakaw sa kanya. Isang bagay na hindi na kailanman maibabalik. Iyon ay ang dignidad at ang pagkatao na kinuha ng ama ni Riley. Lumipas ang mga linggo, sa opisina kung saan nagtatrabaho si Atasha, abala ang lahat. Ngunit kahit gaano siya kabisi, may bahagi ng isip niya ang hindi kailanman naging payapa. Atasha, deadline na yung report ha? Paalala ng katrabaho niya habang dumaraan. Oo, tapos na to. Sagot niya na hindi tumitingin. Nakatuon ang mata sa screen, pero ang isip niya nasa bahay. Kay Nelly. Ilang linggo na mula ng gabing yun, mas naging tahimik si Nelly. Mas iwas, madalas nakakulong sa kwarto, at kapag naroon ng ama ni Riley, para itong napapako sa kinauupuan, o kaya'y biglang may dahilan para umalis. Hindi na siya kasing ingay noon, hindi na kasing lambing, at bilang ate, ramdam niyo ni Atasha. Huy, ayos ka lang ba? Yeah, I'm just tired. Natapos niyang huling email at sinara ang laptop. Napabuntong hininga siya at sabay silip sa orasan. 6:00 na. Tamang-tama. Nag-vibrate naman ang cellphone niya. May message galing kay Riley. Nasa baba na ako. Hindi niya nakapigilan ng munting ngiti. Kinuha niyang bag at bumaba. Sa labas ng building, nandoon si Riley. Nakasandal sa kotse. At nang makita siya, agad tong ngumiti. Hey, sorry late ha? Okay lang, worth the wait ka naman eh. Umandar ang kotse at tahimik muna ang biyahe. Pagod ka. Halata ba? Sa mata mo. Hindi ka makapagpahinga kahit nakapikit. Maraming iniisip eh. Si Nelly ba? Oo. Hindi na nagulat si Riley. Pareho nilang napapansin ang pagbabago nito. Mas lalo siyang umiiwas itong mga huli eh. Kahit sa akin, parang may pader na siya. Napansin ko rin. Kapag nandun siya parang kinakabahan. Parang may kinatatakutan. Feeling ko kasalanan ko eh. Bakit naman? Kasi ate ako. Dapat alam ko kung anong iniisip at nararamdaman niya. Ano ka ba? Huwag mong sisihin ang sarili mo, no? Hindi mo kasalanan kung may tinatago siya. Pero Riley, iba to. Hindi lang to simpleng teenage mode. Ramdam ko dito. Tinuro pa niya ang kanyang dibdib. Alam kong may mali. May naisip ka bang dahilan? Ayokong mag-assume. Sabihin mo lang. Kasi, tuwing nariyan ang tatay mo, nag-iiba siya. Kinakabahan siya. Tumahimik si Riley
Huminga siya ng malalim, pilit pinapakalma ang sarili. Ayokong isipin yon, pero hindi rin talaga mawala sa isip ko eh. Riley, kung may masama mang nangyari... Hindi. Ayokong isipin yan. Pero paano kung totoo? Paano kung kailangan niya nga ng tulong? Kung may gumawa mang hindi maganda sa kapatid mo, kahit sino pa yon, hindi ko siya kakampihan. Hindi ko kaya. Hindi ko kayang manahimik kung may masaktan. Gusto kong kausapin si Nelly, pero ayoko namang pilitin siya. Siguro kailangan niya muna ng oras sa ngayon. Pero dapat alam niya na may kakampi siya. At ikaw? Ako? Kaya mo bang harapin to kung sakaling lumala? Kaya. Para sa'yo at para kay Nelly. Thank you. Ngumiti si Riley. Inabot niya ang kamay ni Atasha at hinawakan. Hindi ka nag-iisa. Promise mo. Ano? Na kung may mapansin ka pa kay Nelly, sasabihin mo agad sa akin. Pangako. Hindi ka matatakot? Mas natatakot akong manahimik. Pagdating sa bahay, bumaba sila ng kotse. Sa bintana sa itaas, may ilaw sa kwarto ni Nelly. Nakasilip si Atasha roon na para bang may hinihintay na senyales. Habang papasok sila sa bahay, hindi niya alam, nasa likod ng saradong pinto, si Nelly nakaupo sa sahig ng kwarto. Yakap na naman ang tuhod. Tahimik ang bahay ng mga Ford ng gabing yun. Isa-isa nang pinatay ang ilaw sa sala, sa kusina, sa hallway. Tanging mahinang ugong ng electric fan at ang tik-tak ng orasan ng maririnig. Sa gantong oras dapat nagpapahinga na si Atasha, pero hindi siya dinadalog ng kanyang antok. May kung anong bumabagabag sa kanya mula nang umalis si Riley. Nakaupo siya sa kama, hawak ang cellphone, paulit-ulit na binabasa ang isang email pero walang pumapasok sa kanyang isipan. Ilang beses na rin siyang napapatingin sa pinto ng kwarto na para bang may hinihintay na senyales. Isang tunog, isang kilos, kahit ano. Hanggang sa narinig niya yun, isang mahinang hikbi. Napating si Atasha sa kisame, napakunot noo, sandali siyang nakinig. Agad siyang tumayo, dahan-dahang lumabas ng kwarto. Nakayapak siyang naglalakad sa hallway, maingat na parang ayaw niyang makagawa ng kahit anong ingay. At habang papalapit siya sa pinto ng kwarto ng kapatid, mas lalong luminaw ang tunog. Putol-putol na iyak. Hindi na siya nag-utubili. Marahan siyang kumatok. Nelly? Okay ka lang ba? Walang sumagot, pero hindi rin tumigil ang pag-iyak. Nelly, si ate mo to. Pwede ba akong pumasok? Ilang segundong lumipas bago marahang bumukas ang pinto. Nakita niya si Nelly nakaupo sa sahig. Yakap ang unan, namumugto ang mata. Pulang-pula ang ilong. Para itong batang nawawala at durog na durog. Naninikip agad ang dibdib ni Atasha. Hey, bakit ka umiiyak na naman? Ate, hindi ko na kaya. Halika, andito ako. Sabi niya at agad niyakap ang kapatid. Ilang segundo silang ganon, yakap-yakap, walang salita. Tanging iyak lamang ni Nelly. Sabihin mo sa akin, anong nangyayari? Matagal bago nagsalita si Nelly. Ate, may ginawa siya. Sino? Hindi agad sumagot si Nelly. Napayuko siya at mas humigpit ang yakap sa unan. Si Tito. Ano? Anong ginawa niya? Huminga ng malalim si Nelly tapos bigla nang bumuhos ang lahat. Ate, pumupunta po siya rito sa kwarto ko. Kapag wala ka, kapag tahimik na po ang bahay. Nanlaki ang mata ni Atasha. Ramdam niyang nanlalamig ang kanyang kamay. Inawakan niya ako. Pinagsamantalahan niya ako, ate. Sinasabi niyang huwag ako magsabi na walang maniniwala sa akin. Kailan pa to, ha? Hindi ko alam. Ilang beses na. Napaupo si Atasha sa sahig, nanginginig. Galit, sobrang galit. Bakit hindi mo sinabi sa akin agad?
Natakot ako. Sabi niya masisira ang pamilya natin. Sabi niya magiging kasalanan ko. Hindi. Hindi mo magiging kasalanan, okay? Sorry, ate. Ayoko masaktan ka. Hindi na napigilan ni Natasha ang luha niya. Niyakap niya si Nelly ng sobrang higpit. Sorry? Ako ang dapat humingi ng sorry. Hindi kita naprotektahan. Ayoko na, ate. Ayoko na talaga. Hindi na to mauulit pa. Hindi na. Agad siyang tumayo at kinuha ang cellphone sa mesa. Nanginginig ang daliri niya habang dinadial ang numero ni Riley. Ilang ring lang bago ito sumagot. Atasha? Ayos ka lang ba? Riley, totoo. Anong totoo? Si Nelly, pinagsasamantalan siya ng tatay mo. Pinagsasamantalan ng tatay mo ang kapatid ko. Tangina, Riley, yung tatay mo, napakahayop niya. Tasha, sigurado ka ba? Umamin siya. Iyak ng iyak. Riley, galit na galit ako. Narinig niyang malalim na paghinga ni Riley na para bang pinipigilan ng isang bagay. Nasaan kayo ngayon? Sa bahay. Nasa kwarto niya. Stay there, okay? Pupunta ako dyan. Riley. Huwag kang mag-alala. Hindi kita iiwan. Napaupo si Atasha sa kama. Hawak pa rin ang cellphone. Nanginginig ang buong katawan niya. Sa galit, sa takot, sa sakit. Bumalik siya kay Nelly at muling niyakap ito. Sinabi ko na kay Riley, hindi ka nag-iisa. Maya-maya pa'y bumukas ang gate ng bahay ng mga Ford bandang 10:00 ng gabi. Umilaw ang driveway nang pumasok ang sasakyan ng ama ni Riley. Normal sana ang eksenang yun. Isang lalaking uuwi galing trabaho, tahimik ang paligid, tulog na ang karamihan. Sa loob ng bahay, nakaupo si Atasha sa tabi ng kama ni Nelly. Hawak ang kamay nito. Namumula pa rin ang mata ng kapatid, nanginginig ang mga daliri. Napating si Atasha sa pinto nang marinig niya ang tunog ng makina sa labas. Siya na. Ate. Shh. Andito ako, okay? Sa baba, bumukas ang pinto. Pumasok ang ama ni Riley na tila ba pagod, hawak ang susi. Diretso ang lakad papasok sa sala. Maya-maya pa'y bumukas muli ang pinto ng mas malakas. Pumasok si Riley. Nakakuyom ng mahigpit ang mga kamao. Galit na galit. Pulang-pulang mata, nanginginig ang panga at mahigpit ang kamao. Hindi na siya nag-aksaya ng oras. Pagkakita pa lang niya sa ama, isang malakas na suntok nang dumapo sa mukha nito. Natumba ito sa sahig, nabitaw ng susi, nagkalat ang laman ng bulsa. Nabigla ang buong bahay. Anong? Hindi pa tapos magsalita ang lalaki nang muli itong lapitan ni Riley. Sunod-sunod na suntok ang binigay ni Riley sa kanyang ama. Wala na siyang pakialam at awa kung nagdurugo na ang labi nito. Riley! Sigaw naman ang ina ni Atasha, nakakalabas lamang ng kwarto. Anong ginagawa mo? Pero parang hindi na naririnig ni Riley ang kahit na ano. Hayop ka? Sigaw ni Riley habang muling sinusuntok ang ama. Riley, tama na. Anong nangyayari sa'yo? Sinubukan ng lalaking tumayo, pero agad siyang hinila ni Riley sa kwelyo at muling sinuntok. Akala mo hindi ko malalaman? Akala mo makakalusot ka? Riley, hindi mo alam ang sinasabi mo. Alam ko. Alam ko na lahat. Anong alam mo? Ano bang sinasabi mo, Riley? Bakit mo ba sinasaktan ang ama mo? Huminga ng malalim si Riley, pero imbis na kumalma, mas lalo lamang lumalim ang galit niya. Alam ko na kung anong ginawa mo kay Nelly. Walang hiya ka. Ano? Anong sinasabi mo, Riley? Hindi totoo yan. Nagsisinungaling ka lang. Hindi pa man siya tapos nang muling dumapo ang kamao ni Riley sa kanyang muka. Huwag mo nang buksan ang bibig mo. Wala kang karapatang magsinungaling. Riley, tama na. Ano bang nangyayari? Doon lamang huminto si Riley.
Tita, pinagsamantala ng hayop na lalaking to ang bunsong anak mong si Nelly. Umamin si Nelly kay Tasha ngayon din. Nanlaki ang mata ng ginang. Napaatras siya, parang nawala ng lakas ang tuhod. Hindi yan maaari. At mula sa hagdan, marahang bumaba si Atasha. Nanginginig ang kanyang buong katawan. Nakita niya ang doong mukha ng ama ni Riley, ang galit ni Riley at ang tuluyang panghihina ng kanyang ina. Totoo ma, umamin si Nelly. Napahawak ang ginang sa kanyang dibdib. Natulala siya sa kanyang narinig. Sinubukan muling tumayo ng ama ni Riley. Nakikiusap ako. Huwag niyong sirain ang pamilya. Sigaw niya at muling sinuntok ang ama at tinulak pabalik sa sahig. Ikaw ang sumira sa pamilyang hayop ka. Paano mo nagawa sa inosenteng batang ganung bagay, ha? Pinagsasapak niya ito ng paulit-ulit para bang bawat suntok ay may kasamang lahat ng galit na kinimkim niya bilang isang anak. Riley, tama na! Sigaw ng ina ni Atasha. Huminto si Riley, hingal na hingal, nanginginig ang mga kamay. Wala ka ng karapatan. Hindi bilang ama at hindi bilang tao. Diyos ko! Ma, andito kami. Magpapaliwanag ako. Please. Sa korte ka na magpaliwanag. Riley, anak, huwag mo kong tawagin anak. Patay ka na sa akin. Kinuha ni Riley ang cellphone niya at tumingin kay Atasha. Gagawin natin to ng tama. Oo, para kay Nelly. At sa gabing yun, sa loob ng bahay na minsang tinawag nilang tahanan, tuluyan na ngang nabunyag ng isang katotohanan. Lumipas ang malinggo na puno ng pagod, luha at tapang. Hindi naging madaling mga araw matapos ang mga gabing sumabog ang katotohanan. May mga gabing hindi makatulog si Atasha. May mga umagang tahimik lamang si Riley at may mga sandaling biglang nanginginig si Nelly kahit wala namang dahilan. Pero sa kabila ng lahat, iisang malinaw, hindi sila umaatras. Hindi nila tinakpan ang nangyari. Hindi nila pinili ang katahimikan. Sa halip, pinili nilang hustisya. Sa isang silid sa himpilan, hawak ni Nelly ang cellphone niya. Ang simpleng bagay na naging sandatan niya laban sa takot. Doon sa loob ng device na yon, nakasave ang isang audio recording kung saan ang kanilang ebidensya ay naroon. Matapang ka. Hindi lahat kayang gawin to. Sabi ng babaeng investigador kay Nelly habang pinapakinggan ang recording. Tahimik lamang si Nelly habang hawak ang kamay ng ate niya. Parang doon lamang siya kumukuha ng lakas. Hindi ka naghihisa dito. At may sapat kayong ebidensya. Nang marinig yun ng ina ni Atasha, napaupo siya. Parang doon lamang niya tuluyang naramdaman ng galit, ang sakit at ang konsensya. Mga gabing pinili niyang magtiwala. Mga araw na inisip niyang ligtas ang mga anak niya. Kasalanan ko to. Hindi ko nakita at nahalata agad. Ma, ang may kasalanan po ay ang ama ni Riley. Hindi ikaw. Hindi si Nelly. At si Riley, tahimik lamang sa gilid. Sa bawat hakbang ng proseso, pagsampa ng kaso, pagkuha ng salaysay, pagharap sa abogado'y naroon siya. Hindi bilang anak ng akusado, kundi bilang taong piniling tama ang panig. Handa ka na ba? Tanong ng abogado kay Riley. Oo. Kahit anong mangyari, hindi ko siya pagtatanggol. Mas pipiliin ko ang dapat. Dumating ang araw ng pagdinig. Nasa isang gilid si Nelly, hawak ang kamay ng kanyang ina. Nandoon din sa Atasha, tuwid ang tindig kahit nanginginig ang loob. Si Riley naman, nasa likuran nila, tahimik, nakatuon ang tingin sa harap. At doon, ilang metro lamang ang layo, nakaupo ang ama ni Riley. Nakaposas ng mga kamay, pero matigas pa rin ang muka. Hanggang sa nagsimula ang pagdinig. Isa-isang inilahad ang mga ebidensya, medical report, psychological assessment, mga testimonya.
At nang dumating ang oras ng audio recording, tila ba'y huminto ang lahat. Pinarinig yon sa loob ng korte. Ang iyak ni Neling umalingaw-ngaw. Ang takot na matagal niyang kinimkim ay naging tinig na hindi maikakaila. May mga napapikit, may mga napailing, may mga napaluha. Napahawak sa dibdib ang ina ni Atasha. Nanginginig ang labi niya, hindi niya na napigilan. Nang ipatigil ang audio, bigla siyang tumayo. Hayop ka! Anak ko yan! Bata pa yan! Parang managawa sa anak ko yun, ha? Pinagkatiwalaan kita. Akala ko aalagaan at iingatan mo ang anak ko. Bakit, ha? Sinong demonyong pumasok sa'yo para magawa mo ang bagay na yun? Agad siyang hinila palayo ng mga gwardya, pero hindi na mapigilan ang luhat galit. Wala kang konsensya. Wala kang karapatang tawaging sarili mong ama. Natahimik si Riley. Nakapikit siya, mahigpit ang kamao. Sa bawat salita ng ina ni Atasha, parang tinatamaan din siya, pero hindi siya umatras. Hindi siya tumingin sa ama. Pinili niyang tumingin kay Nelly. At doon niya nakita, hindi lang takot ang nasa mata ng bata, may tapang na. Tumayo si Nelly para sa kanyang testimonya. Natakot po ako, pero gusto ko pong malaman niyo, hindi po ako nagsisinungaling. Walang tanong ang hukom na nakapagpabagsak sa kanya. Ang katotohanan ay malinaw, matibay at hindi nagkulang. Lumipas ang mga oras, araw, hanggang sa dumating ang hatol. Batay sa mga ebidensya at testimonya, ang akusado ay guilty. Mariing sabi ng hukom. Napaupo si Atasha at napahikbi. Ang ina niya napaluhod, umiiyak. Umiiyak naman si Nelly habang yakap niyang kanyang ate. At paglabas ng korte, sinalubong sila ng sikat ng araw. Matapang ka, Nelly. Salamat, ate. Salamat sa paniniwala mo sa akin. Lumapit din si Riley. Proud ako sa'yo. Ngumiti si Nelly, unang ngiting buo matapos ang napakatagal na panahon. At sa araw na yon, hindi lang isang lalaking nahatulan. Isang pamilyang bumangon, isang batang nabigyan ng hustisya sa ginawa sa kanya. Tahimik ang biyahe pag-uwi. Walang nagsasalita sa loob ng sasakyan. Nakaupo si Nelly sa likod, yakap ang bag niya, nakatanaw sa bintana. Pagdating nila sa bahay, sinalubong sila ng katahimikan. Pumasok sila isa-isa at pagkasara ng pinto, parang sabay-sabay bumigay ang lakas ng lahat. Biglang huminto si Nelly sa gitna ng sala. Ate? Sorry ate ha. Sorry ate. Sorry po. Nelly, anak, bakit ka ba nagsusorry? Sorry po talaga. Kung nagsalita lang po sana ako agad, kung hindi ko lang po sana tinago, hindi ko sana kayo nasaktan. Ano bang sinasabi mo? Anak, bakit ka ba humingi ng sorry? Hindi mo kasalanan. Kahit kailan hindi mo magiging kasalanan. Pero mas lalo lamang umiyak si Nelly. Natatakot po ako. Akala ko po pag nagsabi po ako, masisira po tayo. Mawawala si ate. Mawawala kayo. Masisira po ang pamilya natin. Ano ka ba? Hindi ka mawawala. At hindi kami mawawala kailanman, okay? Nagyakap silang tatlo habang lumuluha. Sorry ma. Akala ko po hindi niyo ako paniniwalaan eh. Anak, patawarin mo ako. Bilang ina nagkulang ako. Hindi ko nakita agad. Hindi kita naprotektahan. Hindi po. Mabait po kayo. Mahal ko po kayo. Pero dapat mas naging maingat ako. Mas pinili kong magtiwala imbis na makinig. Ako rin. Sorry, Nelly. Dapat mas naging mapagmatsyag ako. Dapat mas naramdaman ko agad. Ate mo ako eh. Trabaho kong protektahan ka. Ate, hindi mo po kasalanan eh. Ikaw nga pong nagligtas sa akin eh. Hindi pa rin sapat yun. Pero pangako ko sa'yo, mula ngayon, hindi na kita iiwan kahit kailan. Hindi ko nahahayaang may manakit pa sa'yo.
Makinig ka sa akin, anak, ha? Wala kang kasalanan. Ang ginawa mo, ang pagsasalita mo, yun ang pinakamatapang na bagay na nagawa mo sa buong buhay mo. Hindi ka marumi. Hindi ka sira. Hindi ka mahina. Salamat po. Magpapagaling tayo, ha? Babangon ka at magpapatuloy sa buhay. Tahimik silang naupo si Salang magkakatabi. Maya-maya pa, nagsalitang muli si Nelly. Ate, natatakot pa rin po ako minsan. Kapag gabi, kapag tahimik. Okay lang matakot. Hindi ibig sabihin nun mahina ka. Kasama mo kami, anak. At hahanap tayo ng tulong. Therapist, counselor, lahat ng kailangan mo. Gusto ko pong gumaling. Ayoko na pong maisip yun. Gusto ko pong hindi naisip ang ginawa niya sa akin. Gagaling ka, ha? Tahimik silang muling nagyakapan. Lumipas ang malinggo. Hindi naging madali ang lahat. Tuwing Lunes at Huwebes, sinasamahan ni Natasha at ang kanilang ina si Nelly sa klinik. Sa simula pa lang, nanginginig ng kamay ni Nelly tuwing papasok sila. Ayos ka lang? Mahining tanong ni Natasha habang hawak ang kamay ng kapatid. Kaya ko po, siguro. Hindi mo kailangang maging matapang palagi. Andito lang ako. Sa loob ng therapy room, madalas tahimik si Nelly. Minsan iiyak, minsan tititig lamang si sahig. Hindi siya pinipilit ng therapist magsalita. Ang mahalaga raw, may maramdaman niyang ligtas siya. Paglabas nila ng klinik, madalas pagod si Nelly. Parang nauubos ang lakas kahit wala namang pisikal na ginagawa. Gusto mo ng ice cream? Chocolate po. Of course, alam na alam namin yun, no? At sa mga simpleng sandaling yun, unti-unting bumabalik ang saya sa mukha ni Nelly. Hindi agad-agad, pero dahan-dahan. May mga gabi pa rin napapabangon si Nelly dahil sa bangungot. Isang madaling araw, nagising si Atasha sa marahang katok sa pinto niya. Ate, pwede po bang dito muna ako? Oo naman, always. I'm here. Safe ka, ha? Ngunit habang inaalagaan ni Atasha ang kapatid, may isa namang unti-unting bumibigat sa kanyang loob. Isang guilt na hindi niya maipaliwanag. Pakiramdam niya kasi may pagkukulang siya. Sa bawat session ni Nelly, sa bawat higbi, sa bawat takot, pakiramdam ni Atasha ay kasalanan niya ring hindi niya nakita agad. Kahit paulit-ulit sabihin ng lahat na hindi niya kasalanan, hindi pa rin niya mayalis ang bigat. Hanggang isang gabi, sinundo siya ni Riley mula sa opisina. Tahimik silang nagmamaneho. Pagod ka? Yeah, long day. Pero alam ni Riley hindi lang trabaho ang bigat na dala niya. Pagdating nila sa isang tahimik na parking area malapit sa dagat, huminto si Riley at pinatay ang makina. Talk to me, please. I'm okay, Riley. No, you don't look okay. Doon na nga bumigay sa Atasha. Bigla siyang napaiyak na para bang pinakawalan ng lahat ng kinikimkim niya. Riley, pakiramdam ko nagkulang ako. Anong nagkulang? Bilang ate ni Nelly, dapat nakita ko, dapat naramdaman ko, dapat prinotektahan ko si Nelly. Hey, look at me. Araw-araw ko siyang sinasamahan, pero feeling ko hindi pa rin sapat yun eh. Kapag umiiyak siya parang kasalanan ko. Atasha, stop blaming yourself. Hindi ko kaya. Kahit sabihin ng therapist, kahit sabihin ni Mama, hindi ko mapapatawad ang sarili ko. You know, I punched my father before I hated him. But I hated myself too. Because I didn't see it either. And that doesn't make us monsters. It makes us human. Pero ikaw ang dahilan kung bakit nagsalita si Nelly. Pero, walang pero. Healing is messy. You're doing your best. And that's more than enough. Napahikmi si Atasha at isinandalang noo sa balikat ni Riley. Pagod na ako. Gusto kong maging strong para sa lahat. Pero minsan gusto ko na ring umiyak eh. And you're allowed. Hindi ka robot. You're allowed to break too.
I won't leave. Andito lang ako. Huminga ng malalim si Atasha. Hinayaan niyang umiyak ang sarili kay Riley. Pag uwi nila, nilat na nila si Nelly sa sala. Ate, tingnan mo. Lumapit si Atasha at ngumiti. Ang ganda naman yung drawing mo. Si Doc po ang nagsabi nito, ate. Drawing helps daw po. I'm proud of you. Ngumiti si Nelly. Samantalang sa loob ng kulungan, tahimik na naglalakad ang ina ni Atasha sa mahabang pasilyo. Kasunod ang isang gwardya. Dito po. Sabi ng gwardya sabay hinto sa tapat ng isang selda. Nandoon siya. Ang lalaking minsan niyang minahal, pinagkatiwalaan, pinapasok sa buhay ng mga anak niya. Ang ama ni Riley. Nakaupo ito sa isang bangko sa loob ng selda. Payat, gusot ang damit, bagsak ang balikat. Wala na ang tikas. Wala na ang kumpiyansa. Ikaw, bakit ka andito? Para makita ka. At para sabihin sa iyong masalitang matagal ko ng kinikimkim. Lumapit siya sa rehas, sa pagitan nila'y bakal, at lahat ng kasalanang hindi na mabubura. Si Atasha ba? Si Nelly? Kumusta sila? Ang kapal ng mukha mo. May gana ka pang itanong kung kumusta sila? Alam mo ba na bawat gabi, umiiyak ang anak ko? Alam mo bang nanginginig siya sa takot kahit wala ka na? Hindi ko sinasadya. Hindi na napigilan ng ina ni Atasha ang sarili. Isang malakas sampalang dumapo sa mukha nito, kahit may rehas sa pagitan. Inabot ang kamay niyang pisngi nito sa gilid ng bukas na bahagi. Huwag mong babanggitin ang salitang hindi sinasadya. Walang aksidente sa panggagahasa. Pinapasok kita sa buhay namin. Pinatulog kita sa iisang bubong kasama ang mga anak ko. Tinawag ka nilang ama. Patawad. 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 Sa tingin mo sapat ang patawad para burahin ang trauma ng anak ko, ha? Mahal ko kayo. Maniwala ka. Nagkamali lang ako. Huwag mong babanggitin ang salitang mahal. Ang taong marunong magmahal, hindi na nahanakit ng bata. At alam mo kung anong mas masakit? Hindi lang ang ginawa mong yun kay Nelly. Ang mas masakit, sinira mo ang tiwala ko. Sinira mo ang pamilya ko. Sinira mo ang buhay ng anak ko. At bilang ina, ang pinakamasakit na katotohanan ay hindi kita napatay sa galit ko. Pero huwag kang mag-alala. Mas mabigat pa sa kamatayan ng habang buhay na konsensya. Habang ikaw, nananatili dito sa loob ng rehas. Ang anak ko'y natutong lumaban, natutong magsalita at natutong mabuhay. Lumapit ang gwardya. Ma'am, oras na po. Isang bagay lang gusto kong malinaw sa iyo. Hindi ka na kailanman makakabalik sa buhay namin. Patay ka na sa buhay naming lahat. Tumalikod siya at naglakad palayo. Diretsong hakbang kahit nanginginig ang mga kamay. Paglabas niya ng kulungan, saka lamang siya huminto. Doon bumuhos ang lahat ng luha niya. Huminga siya ng malalim, pinunasan ang mga mata at muling tumayo ng tuwid. Kinahapunan, tahimik sa bahay. May liwanag na pumapasok mula sa bintana ng kwarto ni Nelly. Nakaupo siya sa gilid ng kama, may hawak na maliit na notebook. May mga guhit doon, mga salitang hindi buo. Mga linyang paulit-ulit ang sinusulat at binubura nang may marahang kumatok sa pinto. Nelly, pwede ba akong pumasok? Opo. Dahan-dahang bumukas ang pinto. Pumasok ang kanyang ina na may hawak na isang tray. May tsaa, crackers, at maliit na bowl ng prutas. Naalala ko na gusto mo yung mansanas kapag nahihilo ka. Opo. Kamusta ang pakiramdam mo today? Okay lang po, ma. Medyo pagod lang po. Normal yan. Sabi ni Doc, may days talaga na parang okay ka, tapos biglang hindi. Yes po. Sometimes I feel okay. And then suddenly, parang bumabalik lahat. When that happens, you can tell me, ha? Kahit madaling araw pa yan.
Ayokong maging pabigat, Ma. Nelly, never mong sasabihin niya ulit, ha? Hindi ka pabigat, okay? Anak kita. Responsibility kita at mahal kita. Pero po, minsan kasi pakiramdam ko, ako ang dahilan kung bakit nagkagulo ang lahat. Hindi. Ang dahilan ay ang kasalanan ng taong nanakit sa'yo. Period. Ma, sobrang takot po ako. I know, and I am so sorry, anak. Bakit po kayo humihingi ng sorry? Because I should have protected you better. I should have seen the signs. I trusted the wrong person. Hindi niyo po kasalanan. Maybe not. But as your mom, I carry that responsibility at dadalhin ko yun habang buhay. Ma, pumunta po ba ulit kayo sa kanya? Oo, pumunta ako. Ano pong sinabi ninyo? Sinabi ko ang dapat kong sabihin. Lahat ng galit, lahat ng sakit. Galit po ba kayo sa akin? Never, anak. Kahit kailan. Then why do I feel like parang nadumihan po ako? Like something was taken from me and I can't get it back. Because something was taken. And it's okay to grieve that. Hinawakan niyang kamay ni Nelly. But listen to me. What happened does not define your worth, okay? Ma, natatakot na po akong lumabas po minsan. I know, and we won't rush you. Healing has no deadline. Paano kung hindi na po ako maging normal, Ma? And who says you need to be normal, ha? Maybe you'll be different. But different doesn't mean broken. Your ate Atasha, umiiyak din. Pakiramdam niya may pagkukulang siya. Dapat mas maaga kanyang naprotektahan. Hindi po. Hindi niyo po kasalanan, Ma. I know. But we all carry guilt in different ways. Gusto ko pong sabihin sa kanya na okay lang po. Sabihin mo. Malaking tulong yun. Kinuha ni Nela ang notebook at may sinulat. At inabot to sa kanyang ina. Pwede po bang ibigay ninyo? Of course, anak. Of course. Tumayo siya pagkatapos yakapin ng anak at bago lumabas, huminto siya sa pinto. Ngumiti siya sa anak, nanginitian din siya. Hindi nagtagal, nalaman din nila ang relasyon ni Riley at Atasha. Sa halip na galit, pag-unawang sinukli. Nakita nilang sa gitna ng trahedya, sila ang sandali ng isa't isa. At makalipas ang 2 taon, dumating ang balitang ikinagulat ng lahat. Nagpakamatay ang ama ni Riley sa loob ng kulungan. Walang awang nararamdaman si Atasha, si Riley, at ang ina ni Atasha. Bagkos, naroon ang lungkot sa kanila kasi hindi man lamang ito nagdusa ng sobra. Nakatayo si Atasha sa gilid ng veranda ng isang maliit na resort na may tanawing dagat. Isang lugar na madalas nilang puntahan ni Riley kapag gusto nilang huminga ng malalim at magpahinga mula sa nangyayari sa kanilang buhay. Ay, ang lamig. Ngumiti si Riley at isinukbit ang manipis sa jacket sa kanyang balikat. You always forget to bring one. Because I trust you'll be here. Nagkatinginan sila. 2 taon ang lumipas. 2 taon ng therapy sessions si Nelly. Magabing umiyak pa rin si Nelly. Niyayakap nilang 2. 2 taon ng tahimik na paghilom. Ready ka na ba? Ready for what? Breakfast and a walk. Sure. Habang naglalakad sila sa tabing dagat, ramdam ni Atasha ang kakaibang kaba ni Riley. Ayos ka lang? Yeah, just thinking. Tungkol saan? Us. That sounds serious, ha? Huminto si Atasha, huminto rin si Riley. Hinarap niya si Atasha at sa mga mata nito ay may determinasyong matagal niya nang hinintay. 2 years ago, we were surviving. Today, I want us to start leaving. Kinuha ni Riley ang kamay ni Atasha. I know our story didn't start easy. It started in pain, in secrets, in fear. Pero we stayed.
I saw you cry for your sister. I saw you blame yourself kahit wala kang kasalanan. I saw you choose healing, even when it's hard. And I realized that loving you means choosing you every day, on good days and on the worst ones. Dahan-dahang lumuhod si Riley sa buhangin. Nanlaki ang mata ni Atasha. Humugot si Riley ng malit na kahon sa kanyang bulsa. Nanginginig ang kamay niya, pero matatag ang tinig. Atasha, I can't promise a perfect life, but I promise a safe one. A home where we listen, a love that chooses honesty, a future where healing continues. Binuksan niya ang kahon at nandun ang isang simping singsing. Will you marry me? Will you build a life with me? Hindi agad nakapagsalita si Atasha. Umagos ang luha niya pero mangiti sa labi. Yes, Riley. Tumayo si Riley at niyakap siya ng mahigpit. I love you. I love you. Maya-maya, dumating ang ina ni Atasha at si Nelly. Nakangiti. May dalang maliit na bouquet. Mukhang alam nila. Surprise! Congrats, ate! Sabi naman ni Nelly na okay na. Kitang-kita ng liwanag at kulay sa kanyang mga mata na tila ba'y naghilom na nga siya. Thank you for being brave, ha? You're the reason we learn how to love better. I'm so happy for you, ate. Lumapit ang ina at hinawakan ng kamay ni Riley. Halagaan mo siya. Opo, with everything I have. Tahimik silang nagyakapan. Kinagabihan, habang nakaupo sila sa veranda, tinanong ni Atasha si Riley. Do you ever think about him? Sometimes. Not with anger anymore. Just closure. I'm glad you're free. We're free. Maagang nagising sa Atasha kinabukasan pero hindi dahil sa alarm, kundi dahil sa kaba at excitement na parang kumakabog ang kanyang dibdib. Bumangon siya at dahan-dahang lumabas, dala ang kumot na isinabit niya sa balikat. Doon nakita niya agad si Riley nakaupo sa bangko, may hawak na kape at nakatingin sa dagat. Hindi ka pa rin natutulog ng maayos. Ikaw rin naman Naupo si Atasha sa kanyang tabi. So, we're really doing this? Oo naman. Wala nang atrasan. Napahagikik si Atasha at hinalikan si Riley sa pisngi na pagak na natawa at niyakap ang babaeng pakakasalan niya. Maya-maya, dumating ang ina ni Atasha, may dalang notebook at ballpen habang si Nelly may hawak na tablet. Okay, wedding prep meeting. Walang tatakas ha? Ay, grabe naman yan ma. Hindi ka na pwedeng umatras ate. Official na to. Naupo silang lahat sa mesa. Unahin natin ang date. Gusto niyo bang church wedding o beach? Nagkatingin na ng dalawa. Beach po. Siyempre naman. Pero simple lang po ma ha. Ayoko ng bongga. Ayoko po ng maraming bisita. Tumango si Riley. Gusto ko intimate. Mga taong alam talagang pinagdaanan namin. Maganda yan. Next ate, dress. Ay, huwag na muna yan. Ay, hindi pwede. Excited ako Natawa silang lahat at nagpatuloy sa pagpaplano. Pagkatapos ang tanghalian, umalis si Nelly at ang ina para mag-asikaso ng ibang papeles. Naiwan si Natasha at Riley sa sala, nakaupo sa sahig, may kalit na papel at notes sa harap nila. Hindi ko akalaing ganito pala to ka-stress. Worth it naman. Worth it naman din. Tama ka. Riley? Promise mo sa akin ha, na kapag mahirap na hindi ka aalis. Huminga ng malalim si Riley, umupo siya at hinawakan ng kamay ni Atasha. Promise ko, na kapag mahirap, uupo tayo. Mag-uusap tayo. Tapos kapag ayaw mo, okay lang. Pero hindi kita iiwan. Yan lang ang gusto ko. Kinagabihan, dumating ang wedding coordinator. Isang babaeng kalmado ang boses at maayos magsalita. Habang nagpapaliwanag ito, si Atasha ay tahimik lamang na nakikinig. Samantalang si Riley naman ay panay tanong.
So, ilang upuan po bang kailangan? Riley, sabi natin maliit lang. Oo nga. Kaya nga nag-aalala ako baka kulang. Cute niyo naman po. Pag-alis ng coordinator, bumagsak si Atasha sa sofa. Ay, pagod na pagod ako. Lumapit si Riley at naupo sa kanyang harapan. Massage? Libre ba yan? Lifetime. Pumikit si Atasha habang minamasahe ni Riley ang balikat niya. We're really becoming a family. Matagal na. Sagot ni Riley at niyakap si Atasha na niyakap na rin siya. At sa bawat plano, bawat usapan, bawat tawat luha, mas lalong tumitibay ang desisyon nilang piliin ng isa't isa, araw-araw. Hanggang sa dumating ang Kapaskuhan, makulay ang ilaw ng parol sa labas ng bahay. May mga kumikisap na fairy lights sa bintana at sa loob ay amoy ng hamon, queso de bola at bagong lutong spaghetti. Sa gitna ng sala, may maliit na Christmas tree. May lumang bituin na gawa ni Atasha nung bata pa siya. May paper snowflake na si Nelly mismo ang gumawa sa therapy session niya. At may simpleng ornament na may pangalan ni Riley at Atasha. Ma, ready na ba? Tanong ni Atasha mula sa kusina habang inaayos ang mesa. Sandali lang, inaayos ko lang tong gravy. Si Nelly naman, nasa gilid ng sala, hawak ang isang maliit na script. Paulit-ulit niya itong binabasa, kinakabahan pero may ngiti sa labi. Ate, kinakabahan po ako. What if magkamali ako? Ngumiti si Atasha at hinawakan ng kamay niya. Okay lang magkamali. Basta magsalita ka lang from the heart. Promise, ate? Oo naman. Okay, team. If this burns, hindi ko kasalanan ha. Sabat ni Riley na may hawak na dessert. Tumawang ina ni Atasha. Nag-umpisa silang kumain habang nagkukwentuhan hanggang sa nagsalita si Nelly. Ma, ate, Kuya Riley, may gusto po sana akong ipakita. Sige anak. Huminga ng malalim si Nelly at nagsimula. Christmas is not just about gifts. It's about feeling safe, feeling heard, feeling love. 2 years ago, akala ko po hindi na ako magiging okay. Akala ko po sirang-sira na ako. But you stayed. You all stayed. Hindi na po ko iniwan kahit mahirap. Kahit gabi-gabi akong umiiyak. Kahit paulit-ulit. Ma, thank you for believing in me. For choosing me. Kahit masakit. Ate, thank you for being my safe place. Ikaw po yung unang yumakap kahit wala pa akong sinasabi. Kuya Riley, thank you for protecting us. Hindi lang po si ate, kundi kaming lahat. And this Christmas, I just want to say thank you. I'm still healing, but I'm here and I'm happy. Nagyakap silang lahat sa gitna ng sala, habang sa labas ay patuloy ang sindi ng mga ilaw at ang lamig ng Disyembre. Proud kami sa iyo, anak. Super proud. Okay, dessert na. Tumawa si Nelly. Kuya, parang mas masarap yung yakap eh. Mamaya ulit. Habang kumakain ng dessert, nagsalita ang ina nila. Gusto ko lang ding mag-thank you. Salamat kasi pinili nating maghilom kahit mahirap. Tumingin siya kay Atasha. Salamat sa iyo, anak, for being strong, but also for allowing yourself to cry. At ikaw naman, Riley, salamat for staying, even when it would have been easier to walk away. At ikaw, anak, Nelly, salamat for surviving. Sa huli, sabay-sabay silang nagbukas ng mga regalo habang may mga ngiti sa kanilang mga labi. Hindi nagtagal, kinasal sila sa harap ng dagat at ng mga taong tunay na nakakakilala sa kanila. Pinangako nilang pag-ibig na dumaan sa sakit at paghilom. Lumipas ang mga taon at mas tumibay ang kanilang samahan. Binayaan sila ng isang anak na naging paalala ng lahat ng dahilan kung bakit sila nananatili.
Hindi naging perpekto ang buhay pero naging totoo. At sa huli, pinili nilang isa't isa araw-araw sa tahimik na paraan sa isang pamilyang binuo ng pagmamahal at katapatan. Sa kabila ng trauma, galit at sugat na hindi madaling maghilom, pinili nilang harapin ito. Si Nelly naman ay tuluyan na ngang nakaalis sa kanyang trauma. Hindi na siya yung puno ng takot at bangungot. Sa paglipas ng panahon, natuto siyang huminga ng malalim ng hindi nanginginig. Tumawa ng walang kaba at magtiwala muli. Masaya na siya, buo at matatag. Higit sa lahat, may lalaking minahalin siya ng sobra-sobra. Tinuturo ng kwento na ang katahimikan ay hindi laging nangangahulugang kapayapaan. Minsan ito'y takot, kaya mahalagang matutong makinig hindi lamang sa sinasabi, kundi sa hindi masabi. Trauma does not define a person. How we respond to it does. Ang pag-amin ng katotohanan ay hindi kahinaan, kundi pinakamalakas na anyo ng tapang. Pinapakita rin ng kwento na ang healing ay hindi madali. Ngunit kung may taong handang sumalo, gumagaan ang lahat. Higit sa lahat, mahalagang pili ng hustisya para sa taong minamahal. Wakas.